Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating nababalewala, ang malimong pagkain ng mansanas, lihim na nagpapahina sa bato mo. May nakaranas na ba sa inyo ng ganito? Sa loob ng maraming taon, napakalusog ng aking pagkain. Tuwing umaga, may prutas ako, lalo na mansanas. Hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at hindi madalas magpuyat. Pero nitong mga nakaraang buwan, nakaramdam ako ng kakaibang pagod, bahagyang pamamaga ng mga paa sa hapon, at mabula ang ihi na hindi nawawala. Nang magpatingin ako sa doktor, sinabi niyang humihina na ang aking mga bato. Nagtaka ako dahil napakaingat ko na sa aking pamumuhay bakit humihina pa rin ang aking bato. Naniniwala akong marami sa inyo ang sumasang-ayon sa akin. Sa loob ng mahigit 35 taon ng aking propesyon at pakikisalamuha sa aking mga kapitbahay at kababayan, marami akong nakilalang tulad nito. Hindi sila kumakain ng basta-basta. Sa katunayan, napakadisiplina nila at napakaalaga sa kanilang kalusugan. Ang mansanas ay halos naging araw-araw na nilang ugali dahil naniniwala sila sa kasabihang, "An apple a day keeps the doctor away." Matagal na nating pinaniniwalaan ito bilang katotohanan. Kung iniisip ninyo na marahil ay dahil lang ito sa edad at walang masama sa mansanas, lubos kong naiintindihan ang kaisipang iyan. Dahil noong bata pa ako, ganito rin ang aking paniniwala. Ang mansanas ay prutas, simbolo ng malusog na pagkain. Paano ito maiuugnay sa mahinang bato? Sa puntong ito, marami ang mahihirapan tanggapin, marahil ay naiinis pa. Ngunit mga kaibigan, hayaan ninyong ibahagi ko ang ibang pananaw ng mahinahon, hindi para pabulaanan ang mansanas, kundi para mas maintindihan natin ang ating katawan paglampas ng 60. Hindi dahil masama ang mansanas, kundi dahil ang ating mga bato ay hindi na tulad ng dati. Ang dating nakapagpapalusog noong tayo ay 40 o 50, pagdating ng 60 o 70, minsan ay nagiging tahimik na pasanin sa bato na hindi natin namamalayan. Sa medikal na pananaw, ang bato ay isang organ na napakabilis tumanda. Pagkatapos ng gitnang edad, unti-unting bumababa ang kakayahan ng bato na magsala ng dugo tulad ng isang filter na ginamit sa loob ng 60 taon. Ang panganib ay nananatili sa katotohanan na ang mga resulta ng pagsusuri ay maaaring maging normal pa rin hanggang sa mahina na ang bato. Kaya marami pa rin ang nananatili sa kanilang dating gawi sa pagkain noong bata pa sila, nang hindi alam na ang kanilang mga bato ay pinipilit ng magtrabaho upang iproseso ang mga pamilyar na bagay na iyon. Kaya ang tanong ay, bakit ang mansanas na dating napakabuti ay naging pasanin sa bato sa pagtanda? Saan nagkamali ang pagkain? Kailan nagkamali? Paano nagkamali? At higit sa lahat, mayroon bang paraan upang makakain pa rin ng mansanas nang hindi pinapagod ang bato? Sa video na ito, unti-unti nating lilinawin iyan. 3 mahalagang babala na madalas ginagawa ng maraming tao pagkatapos ng 60 kapag kumakain ng mansanas, at isang simple, magaan na paraan ng pagkain na makatutulong sa bato na makapagpahinga sa halip na magdusa ng karagdagang pasanin. Kung ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay nakaranas ng mga sintomas na aking nabanggit, sana ay manatili kayo hanggang sa dulo. Dahil minsan, sa pagbabago lang ng isang maliit na ugali, malaki na ang pagbabago sa kalusugan ng bato. Mga kaibigan, tandaan na isubscribe sa channel ni Dr. Renato Bagani at i-activate ang notification bell upang laging makasama ang channel sa inyong paglalakbay tungo sa masaya, malusog, at mahabang buhay kasama ang mahal sa buhay. Mga kaibigan, kapag sinabi nating mansanas, naiisip natin ang isang napakagandang alaala. Ang mansanas ay nauugnay sa mga magagaan na umaga na may pakiramdam na may ginagawa kang mabuti para sa iyong katawan. Marami pa nga ang tinitingnan ang mansanas bilang isang tahimik na pangako sa sarili na mula ngayon ay mas magiging malusog ang pamumuhay, mas maayos ang pagkain, at hindi susuko sa pagtanda.
Lubos kong naiintindihan iyan dahil ako mismo ay nagpayo rin sa marami na regular na kumain ng prutas at panatilihin ang maliliit, ngunit matatag na gawi. Ngunit may isang katotohanan na hindi gaanong malinaw na sinasabi sa inyo, ang isang mabuting gawi ay hindi laging mabuti sa lahat ng oras. Kung nagbago na ang katawan, ngunit ang ginagawa mo ay pareho pa rin, hindi masama ang mansanas. Prutas pa rin ito na malusog. Ang problema ay, pagkatapos ng 60, ang ating katawan ay hindi na ang katawan noong una. Naaalala ko ang isang lola sa aming dating kapitbahayan. Nagsusumikap siyang maging maayos sa lahat ng bagay. Tuwing umaga ay maaga siyang nagigising, nagwawalis ng bakuran, nagtitimpla ng tsaa at kumakain ng kalahating mansanas. Sabi niya, masarap daw iyon sa pakiramdam at nakakapaglinis ng bituka. Sa simula, walang nakakita ng anumang mali. Ngunit unti-unti, madalas na siyang nagrereklamo ng pagod. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang mga paa sa hapon at gabi-gabi ay mahirap siyang makatulog. Kapag tinatanong, ngumiti lang siya at sinabing, matanda na raw at kailangan lang tiisin. Ang salitang tiisin ang siyang nagpapakabagabag sa akin. Nakikita ninyo ba? Marami sa atin ang sanay na magtiis, sanay na isipin na ang pagtanda ay nangangahulugan ng panghihina, pagod, at kaunting pagkadiskomportable. At dahil sa ganitong pag-iisip, bihira nating tanungin ang ating sarili. Mayroon ba akong ginagawa araw-araw na napakapamilyar, napakalusog, ngunit hindi na angkop? Ang mansanas ay dating gamot na nakapagpapalusog dahil noong bata pa tayo, sapat ang lakas ng ating katawan upang tanggapin at iproseso. Ang sistema ng pagtunaw ay mabilis pa, ang atay ay aktibo pa, ang bato ay may sapat pang lakas upang magpasan. Noong panahong iyon, ang pagkain ng mansanas ay nakakapagpagaan ng pakiramdam, nakakapagdulot ng ginhawa, walang duda. Ngunit pagkatapos ng ilang dekada, ang mga panloob na organo ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Hindi sila agad nasisira, ngunit bumabagal, humihina, at nagiging mas sensitibo. Sa ganitong sitwasyon, ang dating magaan ay maaaring maging labis na pasanin. Ang panganib ay ang pagbabagong ito ay nangyayari ng tahimik, walang babala, walang malinaw na sakit, basta kumakain ka pa rin tulad ng dati, nabubuhay tulad ng dati, at pagkatapos ay nakakaramdam ka ng kaunting pagod, kaunting kakulangan sa tulog. Marami ang nag-iisip na ito ay dahil sa panahon, sa edad, sa pag-aalala. Ilang tao lang ang nag-iisip tungkol sa mansanas na araw-araw nilang kinakain. Isa pang bagay na gusto kong bigyang pansin ninyo ay ang ugali. Kapag ang isang bagay ay naging ugali, ginagawa mo na ito ng hindi nag-iisip. Sa umaga ay kumakain ng mansanas, sa gabi ay kumakain ng kaunting prutas para gumaan ang tiyan. Ginagawa mo ito dahil naniniwala kang ito ay mabuti at hindi ka na nakikinig sa reaksyon ng iyong katawan. Ang katawan ng isang matanda ay napakatapat, hindi ito nagtatago, nagpapadala ito ng mga senyales ng paunti-unti kung handa ka lang huminto at makinig. Ang mansanas ay nagiging pasanin hindi dahil masama ito, kundi dahil nailalagay ito sa maling lugar sa isang katawan na nagbago na, tulad ng isang napakagandang sapatos. Ngunit kapag mahina na ang paa at namamaga, ang sapatos na iyon ay maaaring makasakit. Ang problema ay hindi sa sapatos, kundi sa hindi pagbabago ng paraan ng paglakad. Nakakita na ako ng maraming tao na napakadisiplina sa pagkain, napakalinis, ngunit nahulog pa rin sa sitwasyon ng unti-unting panghihina ng bato. Nang tanungin ko ng mas malalim, napansin ko na ang karaniwan sa kanila ay pinananatili nila ang kanilang mga lumang gawi ng masyadong matagal nang walang pagsasaayos. Ang mga prutas, kasama na ang mansanas, ay madalas na itinuturing na ganap na ligtas, kaya kakaunti ang nagiging alerto. Ang mismong kapabayaan na iyon ang nagiging sanhi ng pagtambak ng pasanin araw-araw. Huwag ninyong maintindihan na mula ngayon ay matatakot kayo sa mansanas o iiwasan ninyo ito. Hindi ganoon. Ang gusto kong maintindihan ninyo sa bahaging ito ay isang napakasimpleng bagay. Pagkatapos ng 60,
Wala nang konsepto ng pagkaing mabuti sa lahat ng oras. Mayroon na lang pagkaing angkop o hindi angkop sa kasalukuyang kondisyon ng iyong katawan. Kung kumakain ka pa rin ng mansanas tulad ng isang bata, samantalang ang iyong katawan ay nasa ibang yugto na, ang pagkakaiba na iyon ay lilikha ng presyon. Ang presyon na iyon ay hindi agad sumasabog, ngunit nagtatambak ito tulad ng patak ng tubig sa bato. Sa simula, walang nakikita, ngunit sa paglipas ng panahon, kumukupas din ang bato. Sa bahaging ito, nais ko lang na magsimula kayong magkaroon ng kaunting malusog na pagdududa, hindi pagdududa sa mansanas, kundi pagdududa sa sarili ninyong ugali. Ang paraan ba ng aking pagkain ay angkop pa rin? Ang aking katawan ba ay nagpupumilit ng hindi ko namamalayan? Sa susunod na bahagi, mas palalawigin ko ang 3 tiyak na babala. Napakapangkaraniwan, napakadaling magkamali kapag kumakain ng mansanas pagkatapos ng 60. Hindi para matakot kayo, kundi para malaman ninyo kung paano iwasan, kung paano ayusin. Sa pag-iwas lang ng ilang maliliit na bagay, gagaan na ang pakiramdam ng katawan. Unti-unti lang tayong magpatuloy. Mga kaibigan, ngayong naintindihan na natin na ang mansanas ay hindi masama, kundi ang ating mga gawi, ang maaring hindi na angkop, ang susunod na mahalagang hakbang ay malaman kung paano maiiwasan ang mga pinakakaraniwang pagkakamali. Tinatawag ko itong 3 malalaking babala. Hindi dahil nakakatakot sila, kundi dahil napakadali nilang magawa, napakapamilyar, at kaya madalas na binabalewala. Ang 3 babalang ito ay hindi nangangailangan ng labis na pagbabawal sa pagkain at hindi rin nangangailangan ng malaking pagbabago sa buhay. Kailangan lang nating malaman ng malinaw upang maiwasan, tulad ng paglalakad sa pamilyar na daan, ngunit alam kung saan may lubak kaya iniiwasan. Malayo na iyan sa pagiging mas ligtas. Unang babala, huwag isipin na ang pagkain ng mansanas ay pareho sa lahat ng oras. Maraming kababayan ang nag-iisip na ang mansanas ay prutas kaya maaaring kainin anumang oras. Mabuti sa umaga, mabuti sa tanghali, at walang masama sa gabi. Ang kaisipang iyon ay napakakaraniwan at madaling maintindihan dahil sa loob ng mahabang panahon, kakaunti lang ang nagpapaliwanag ng malinaw sa mga matatanda tungkol sa pagkakaiba ng iba't ibang oras ng pagkain. Ngunit ang katawan pagkatapos ng 60 ay hindi na tumutugon ng pareho sa parehong pagkain sa iba't ibang oras ng araw. Nakakita na ako ng isang Ginoo. Sa umaga ay napakabalanse ang kanyang pagkain, sa tanghali ay katamtaman lang, ngunit sa gabi ay may ugali siyang kumain ng prutas bago matulog. Sabi niya, nakakapagpakalma raw ng tiyan at nakakatulong sa pagtulog, ngunit sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyari. Madalas siyang nakikipagbuno sa pagtulog, nagigising sa gitna ng gabi, at paggising sa umaga ay pagod. Hindi niya naisip ang mansanas na kinain niya sa gabi. Dahil sa isip niya, ang mansanas ay malusog, kaya hindi ito maaaring makasama. Nakikita ninyo, hindi nagbabago ang pagkain, kundi ang oras ang nagpapabago sa epekto ng pagkain. Para sa mga matatanda, ang oras ng pagkain ay kasing halaga ng mismong pagkain. Ikalawang babala, huwag hayaang lokohin ka ng kaginhawaan. Ngayon, mas madali na ang buhay kaysa dati. Ang mansanas ay maaaring balatan, ipiga, o gawing shake, at maaari nang gamitin agad pagbukas ng refrigerator. Para sa mga kabataan, maaaring walang problema iyon, ngunit para sa mga pagkatapos ng 60, ang kaginhawaan ay minsan may kaakibat na panganib na hindi natin napapansin. Naaalala ko ang isang matandang babae na nagsabi sa akin na wala na siyang maraming ngipin at masakit na ngumuya ng mansanas, kaya lumipat siya sa pag-inom ng juice para mas madali. Naniniwala siyang mas mabuti pa iyon dahil hindi na kailangan pang ngumuya, hindi na napapagod. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, naramdaman niyang mas mabigat ang kanyang katawan at hindi na siya komportable sa pag-ihi tulad ng dati. Hindi niya naisip ang baso ng apple juice tuwing umaga dahil sa isip niya, napakabuti niyon. Ang totoo ay,
Kapag binago mo ang paraan ng iyong pagkain, nakakatanggap din ang katawan ng ibang senyales. Ang anumang pumapasok ng napakabilis, ng sabay-sabay, ay nagiging pasanin para sa isang katawan na bumagal dahil sa edad, hindi dahil nagkamali ka, kundi dahil ang iyong katawan ay hindi na sapat ang lakas upang iproseso sa ganoong paraan. Ikatlong babala, huwag masyadong maniwala sa mga pangkalahatang payo. Maraming kababayan ang nagsabi sa akin na kapag nagpatingin sila sa doktor, ipinapayo lang sa kanila na kumain ng maraming gulay at prutas para sa kalusugan. Ang payong iyon ay hindi mali, ngunit hindi ito sapat. Ito ay tulad ng pagsasabing mabuti ang paglalakad para sa kalusugan, ngunit hindi binabanggit kung gaano katagal, kailan, kasama sino, at sa anong kondisyon ng kalusugan. Para sa mga kabataan, ang pangkalahatang payo ay maaaring sapat, ngunit para sa mga matatanda, ang ganoong pangkalahatan ay minsan nagiging sanhi ng pagkasira sa sarili ng hindi namamalayan. Ang mansanas ay madalas na inilalagay sa grupo ng mga mabuting prutas, kaya maraming kababayan ang automatikong itinuturing itong ganap na ligtas. Ngunit kakaunti ang nagpapaliwanag na pagkatapos ng isang tiyak na edad, kailangan ng katawan ng pagbabago at hindi na maaaring kumain ng anumang oras, basta't mabuti. Mga kaibigan, ang tatlong babalang ito ay napakasimple pakinggan, ngunit dahil sa pagiging simple, marami ang nagpapabayaan, at dahil sa pagpapabayaan, unti-unting nagtatambak ang pasanin ng hindi natin namamalayan. Hindi ko sinasabi ang tatlong babalang ito para mag-alala kayo, kundi para maging mas maingat. Ang pagiging mas maingat ay nakapagpoprotekta na ng malaki sa kalusugan. Sa mga susunod na bahagi, mas palalawigin ko ang bawat babala. Hindi gagamit ng mahirap na termino, hindi magsasabi ng nakakatakot na bagay, kundi ikukuwento ko lang sa inyo, tulad ng mga magkakapamilya na nagpapaalala sa isa't isa. Dito dapat iwasan, doon dapat mag-ingat. Sa pagkaalam lang ng maaga at pagbabago ng kaunti, gagaan na ang pakiramdam ng katawan. Unti-unti lang. Magpapatuloy tayo. At tulad ng madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, ang pag-aalaga sa kalusugan, sa pagtanda, ay hindi tungkol sa paggawa ng malalaking bagay, kundi sa hindi sinasadyang pagpahirap sa katawan. Magpatuloy tayo upang malaman kung ano ang unang babala at bakit ito nakakaapekto sa bato ng ganoon kalaki. Mga kaibigan, kung mayroon akong pipiliing isang gawi na pinakamasama sa bato na hindi inaasahan ng mga matatanda, sasabihin kong ito ay ang pag-inom ng apple juice o apple shake. Sa pagkarinig nito, marami sa inyo ang siguro ay nagulat dahil sa matagal na panahon, sa TV, sa pahayagan, at maging sa mga sabi-sabi sa palengke, sinasabi na mabuti ang pag-inom ng fruit juice. Ito ay nakakapaglinis at nakakapagagaan ng pakiramdam. Naiintindihan ko kung bakit naniniwala kayo diyan. Maging noong bata pa ako, ganito rin ang aking pag-iisip. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa aking propesyon, at sa dami ng kaso na aking nasaksihan, napagtanto ko na ang totoo para sa mga kabataan ay hindi na laging totoo para sa mga pagkatapos ng 60, lalo na pagdating sa bato. Naaalala ko ang isang Ginoo na mahigit 65 taong gulang, payat at mahinahon magsalita. Ipinagmamalaki niya ang kanyang malusog na pamumuhay. Tuwing umaga ay umiinom siya ng isang baso ng apple juice, sariling piga sa bahay, walang asukal, walang yelo. Sabi niya, mas madali raw iyon, hindi na kailangang ngumuya, at mas mabilis ang absorption. Sa unang tingin, napakalooban ito. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng kabigatan, hindi na siya komportable sa pag-ihi, at madalas na pagod paggising sa umaga. Nang magpatingin siya, nagulat siya nang malaman na humina na ang function ng kanyang bato. Mga kaibigan, hindi ang mansanas ang problema, kundi ang paraan ng pagpasok natin ng mansanas sa katawan. Kapag kinakain mo ang buong mansanas at ninunguya ng dahan-dahan, ang asukal sa mansanas ay nakabalot sa natural na fiber. Dahil dito, dahan-dahang pumapasok ang asukal sa dugo,
nagkakaroon ng oras ang katawan upang umangkop at pinoproseso rin ng bato sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit kapag piniga mo ang mansanas para sa juice o giniling ng pinong-pino para sa shake, lahat ay nagbabago ng ganap. Sa sandaling umikot ang talim ng blender, nasisira ang fiber layer na iyon. Ang mansanas sa puntong ito ay hindi na prutas, kundi nagiging isang puro na solusyon ng asukal kapag ininom, lalo na sa walang laman na tiyan sa umaga. Ang dami ng asukal na iyon ay mabilis na dumiretso sa dugo. Para sa mga kabataan, ang katawan ay maliksi pa, malakas pa ang bato kaya kayang-kaya. Ngunit para sa mga pagkatapos ng 60, bumagal na ang bato at ang atay ay hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Subukan ninyong isipin ito para mas madaling maintindihan. Ang bato ay tulad ng isang water filter na ginamit sa loob ng ilang dekada. Sa normal na paggamit, kung hahayaan mong dumaan ang tubig sa filter, kaya pa. Ngunit kung bubuhusan mo ito ng isang balde ng puro na asukal, kailangan ng filter na magtrabaho ng mas matindi. Ang paggawa nito ng isang beses ay walang problema, ngunit kung araw-araw na ginagawa, mapapagod at magiging overload ang bato nang hindi natin namamalayan. Ang panganib ay ang pakiramdam ng pag-inom ng juice ay napakagaang. Pagkatapos uminom, nakakaramdam ka ng ginhawa sa bibig at gumaan ang tiyan, kaya mas lalo kang naniniwala na ito ay mabuti. Ngunit hindi makapagsalita ang bato. Tahimik lang itong nagpapasan. Sa paglipas ng panahon, nagtatambakan ang maliliit na pinsala tulad ng isang goma na patuloy na binabatak kapag naputol na, huli na. Isa pang punto na kakaunti ang nagbibigay pansin ay kapag umiinom ng apple juice, madaling uminom ng labis. Ang pagkain ng isang mansanas ay nakakabusog, ngunit kapag ginawa itong juice, minsan 2 o 3 mansanas ay nauubos ng napakabilis. Ang dami ng asukal at iba pang sangkap na pumapasok sa katawan ay dumadami ng ilang ulit, samantalang ang bato ng isang matanda ay hindi na sapat ang lakas upang iproseso ang ganoong dami. Marami akong narinig na kababayan na nagsabi sa akin, hindi ako umiinom ng soft drinks, hindi ako umiinom ng carbonated drinks, fruit juice lang ang iniinom ko. Sa unang tingin, napakalooban ito, ngunit mula sa pananaw ng bato, ang asukal sa fruit juice at ang asukal sa soft drinks ay halos pareho. Sa katunayan, ang fruit juice ay maaaring mas delikado dahil ito ay nakabalot sa malusog na damit na nagpapawala sa ating pag-iingat. Mga kaibigan, hindi ko sinasabi ito para sisihin ang sinuman, dahil kung hindi ka nasa propesasyon at hindi mo nakikita mismo, napakahirap malaman. Nais ko lang natandaan ninyo ang isang bagay. Kung mayroon pa kayong ngipin na pwedeng ngumunguya, kailangan ninyong ngumuya at kumain. Ang simpleng pagkilos ng pagnguya ay nakakatulong sa katawan na tumanggap ng pagkain ng dahan-dahan na nagbibigay ng oras sa bato na maghanda at hindi maatake ng sabay-sabay. Kung kasalukuyan pa kayong may apple juice o apple shake sa bahay, buong puso kong pinapayo na itigil na ninyo. Kung nanghihinayang kayo, ibigay na lang sa mga anak o apo na lumalaki pa dahil mas kailangan nila ang enerhiya. Ngunit para sa inyo, ang kaginhawaan ngayon ay maaring may katumbas na presyo sa kalusugan ng bato sa hinaharap. Sa pagtigil lang ng ugali ng pag-inom ng apple juice, malaki na ang maitutulong ninyo sa inyong bato. Iyan ang unang napakahalagang hakbang sa paglalakbay upang protektahan ang bato sa pagtanda. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan ko ang ikalawang babala. Isang ugali na tila walang pinsala ngunit tahimik na sumisira sa bato bawat gabi. Magpatuloy lang kayo sa akin, dahan-dahan lang. May ginagawa tayong napakabuti para sa ating katawan. Mga kaibigan, kung ang unang babala ay tungkol sa paraan ng pagkain, ang ikalawang babala naman ay tungkol sa oras ng pagkain. At ito ang bagay na madalas gawin ng maraming tao pagkatapos ng 60 at ginagawa pa nga sa loob ng maraming taon nang hindi nalalaman. Iyon ay ang ugali ng pagkain ng mansanas sa gabi, lalo na pagkatapos ng hapunan o bago matulog. Marami akong narinig na kababayan na nagsabi sa akin, sa gabi,
kumakain ako ng prutas para gumaan ang tiyan. Dok, ayaw kong kumain ng maraming kanin baka bumigat at tumaba. Sa unang tingin, napakalooban ito at nagpapakita ng pagiging mulat sa kalusugan. Ngunit alam nyo ba, para sa katawan na matanda na, ang gaan ng tiyan na nararamdaman mo ay minsan ang bigat sa bato na hindi mo nakikita. Naalala ko ang isang Ginoo na mahigit 60 taong gulang, napakabalanse ang pamumuhay. Sa araw, normal ang kanyang pagkain. Ngunit sa gabi, may ugali siyang kumain ng kalahating mansanas pagkatapos ng hapunan. Sabi niya, nakakapagpalamig daw iyon at nakakatulong sa pagtulog. Ngunit ang kakaiba ay, habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapan matulog. Madalas siyang nagigising sa gitna ng gabi, paggising sa umaga ay pagod, at hindi malinaw ang pag-iisip. Inakala niyang dahil sa edad, dahil sa pag-aalala. Ngunit nang tanungin ko ng mas malalim, ang ugali ng pagkain ng mansanas sa gabi ay lumitaw bilang isang detalye na tila maliit ngunit hindi naman. Mga kaibigan, sa gabi, ang katawan ay nagsisimula ng lumipat sa mode ng pahinga. Ang tiyan ay naglalabas ng mas kaunting digestive enzymes, bumabagal ang paggana ng bituka at ang atay at bato ay sinasamantala ang pagkakataon upang makabawi pagkatapos ng isang araw ng trabaho. Para sa mga kabataan, ang pagbabagong ito ay nangyayari ng maayos, ngunit para sa mga pagkatapos ng 60, lahat ay nangyayari ng mas mabagal at mas sensitibo. Ang mansanas ay prutas na mayaman sa soluble fiber. Sa araw, kapag ang katawan ay aktibo at gumagalaw, nakakatulong ang fiber na iyon sa maayos na pagtunaw at naglilinis ng bituka. Ngunit sa gabi, kapag bumagal na ang bituka, madaling magdulot ng fermentation at gas ang fiber na iyon na nagpapabigat sa tiyan. Kung nakaranas ka na ng pagkain ng mansanas sa gabi at pagkatapos ay humiga at nakaramdam ka ng hirap sa tiyan, hindi komportable at pabalik-balik, siguradong naiintindihan mo ang pakiramdam na ito. Kapag mabigat ang tiyan, naaapektuhan ang pagtulog, hindi malalim ang tulog, madalas magising sa gitna ng gabi. At sa mismong oras na iyon, hindi nakakapagpahinga ang bato. Ang bato ay makakapagpahinga lang kapag malalim ang iyong tulog, kapag ang presyon ng dugo sa gabi ay natural na bumababa. Ngunit kung nagambala ang pagtulog, ang nervous system ay nananatiling tense. Hindi sapat ang pagbaba ng presyon ng dugo, kaya ang bato ay nagtatrabaho pa rin sa buong gabi. Subukan ninyong isipin ito. Ang bato ay tulad ng isang manggagawa na nagtrabaho sa buong araw. Sa gabi, dapat sana ay umuwi siya para magpahinga. Ngunit dahil lang sa isang maliit na ugali ng pagkain ng mansanas ng gabi na, ang manggagawa ay tinatawag ulit para mag-overtime sa gabi. Kung isang gabi lang ay ayos pa, ngunit kung gabi-gabi na ginagawa, saan kukuha ng lakas upang makayanan? Marami akong narinig na kababayan na nagsabi sa akin, kalahati lang naman ng mansanas ang kinakain ko, ano naman ang masama doon? Ngunit para sa katawan na matanda na, ang kalahating mansanas sa gabi ay hindi na maliit na bagay. Ang panganib ay hindi mo agad nakikita ang epekto. Walang sakit, walang lagnat, hindi agad napapagod. Sa loob lang ng ilang buwan, ilang taon, unti-unting humihina ang bato, mabula ang ihi, bahagyang namamaga ang katawan, huli na, kapag nagulat ka na lang. Lalo na ang mga kababayan na umiinom ng gamot sa diabetes o high blood pressure ay kailangan pang iwasan ang ugali na ito. Ang mansanas sa gabi ay maaaring magdulot ng pagbabago sa blood sugar, paggambala sa pagtulog, na nagreresulta sa hindi matatag na presyon ng dugo sa gabi. Ang mga maliliit, ngunit paulit-ulit na pagbabago, na iyon ang tahimik na sumisira sa kalusugan ng bato. Mga kaibigan, hindi ko sinasabi ito para ipagbawal o pahirapan ang sinuman. Gusto ko lang natandaan ninyo ang isang napakasimpleng prinsipyo. Ang mansanas ay dapat lang kainin habang nasa itaas pa ang araw. Kapag madilim na at ang katawan ay naghahanda ng magpahinga, dapat nating hayaan din ang bato na magpahinga. Kung sa gabi ay nakaramdam ka ng pagkagutom, sa halip na humanap ng prutas, uminom ka ng isang baso ng maligamgam na tubig o simpleng magsipilyo ng maaga,
Iyan ay isang napakagaan na paraan upang ipaalam sa katawan na sapat na ang araw na ito, oras na para magpahinga. Sa pag-iwas lang ng ugali ng pagkain ng mansanas sa gabi, marami na ang nakatulog ng mas mahimbing, nakakagising, ng mas magaan ang pakiramdam, nang walang kinakailangang gamot. Iyan ang nakita ko ng maraming beses sa loob ng aking mga taon ng propesyon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan ko ang ikatlong babala. Isang panganib na pinaniniwalaan ng maraming tao na mabuti kahit napakabuti. Ngunit para sa mga pagkatapos ng 60, kailangan ng labis na pag-iingat. Unti-unti lang tayong magpatuloy. Unti-unti nating inaayos ang maliliit na problema sa ating bato. Mga kaibigan, pagdating sa ikatlong babalang ito, naniniwala akong marami ang mahihirapan dahil hinahawakan nito ang isang napakakaraniwang paniniwala. Iyon ay ang paniniwala na ang pagkain ng mansanas ay kailangang kainin kasama ang balat para mas mabuti, mas mapanatili ang sustansya at hindi masayang. Maraming kababayan pa nga ang nagsabi sa akin, "Doc, sabi nila mayaman daw sa antioxidants ang balat ng mansanas, sayang naman kung itatapon." Sa pagkarinig niyon, ngumiti lang ako ng bahagya dahil hindi mali ang paniniwalang iyon. Ngunit totoo lang ito sa napaka-ideal na kondisyon na ngayon ay kakaunti na ang nakakaranas. Noong araw, noong bata pa ako, umaakyat din ako sa puno para pumitas ng mansanas, bayabas, at plum at kainin agad sa hardin. Ang mga prutas noon ay halos walang kemikal, walang wax, at hindi iniimbak ng matagal. Ang pagkain ng buong balat ay napaka-natural. Ngunit mga kaibigan, malaki na ang pagkakaiba ng realidad ngayon. Ang mansanas na binibili natin sa palengke o supermarket ngayon ay kadalasan ay dumaan sa napakahabang proseso. Pagtatanim, pag-spray ng pestisidyo, pag-ani, pagdadala, pag-iimbak, at paglalagay ng wax para mapanatili ang kintab at pagiging sariwa ng matagal. Subukan ninyong pansinin, may mga mansanas na nakatago sa loob ng 1 linggo o kahit 1 buwan at mananatili pa ring makintab at maganda, hindi nalalanta, hindi nagkukulay itim. Hindi iyan dahil malusog ang mansanas, kundi dahil sa wax preservative na nakabalot sa labas. Ang wax na ito ay pinapayagan gamitin sa pagkain, tama. Ngunit ang salitang pinapayagan na iyan ay kadalasang para sa malusog na katawan at hindi para sa katawan na higit sa 60 taong gulang na. Pagkatapos ng 60, ang ating atay at bato ay hindi na gumagana tulad ng dati. Mas mabagal mag-detoxify ang atay, mas mahina ang pag-filter ng bato, ang napakaliit na dami ng kemikal na kayang iproseso ng maayos ng katawan noong bata pa. Ngayon ay madaling magtambak ng paunti-unti, hindi agad nagdudulot ng sakit, hindi nagdudulot ng malinaw na discomfort, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging tunay na pasanin. Nakakita na ako ng isang matandang babae na napakamaingat. Nilalabhan niya ng mabuti ang mansanas, ibinababad sa tubig na may asin, at nilalabhan ng maraming beses bago kainin ang buong balat. Naniniwala siyang tama ang ginawa niya, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagod, bahagyang pamamaga, at may mga senyales ng humihinang bato. Nang suriin ko ang kanyang mga gawi sa pagkain, dahan-dahan kong sinabi sa kanya na napakamaingat na niya, ngunit sa kondisyon ng kanyang katawan ngayon, ang pinakaligtas pa rin ay balatan. Pagkarinig niyon, tumahimik siya sandali, pagkatapos ay bumuntong hininga at sinabing, "Sana may nakapagsabi sa akin ng mas maaga." Mga kaibigan, hindi ang paghuhugas ninyo ng mabuti ang problema, kundi may mga bagay na hindi natatanggal sa tubig lang. Ang wax at ang residue ng pestisidyo ay maaaring nakakapit ng mahigpit sa balat ng mansanas. Kapag ninungguya mo at nilulunok, ang mga sangkap na iyon ay pumapasok sa tiyan, dumaan sa atay. At sa huli, ang bato ang kailangang magpasan ng natitira. Ang bato sa puntong ito ay tulad ng isang huling linya, nagtatago ng mga bagay na hindi kayang iproseso ng ganap ng katawan. Ang nakakalungkot ay hindi sumisigaw ng sakit ang bato, hindi ito nagrereklamo. Tahimik lang itong nagtatrabaho ng sobra-sobra hanggang sa tuluyan itong mapagod. Sa oras na iyon,
makikita mo na lang ang mabula na ihi, pamamaga ng mga paa at kamay, kabigatan, at matagal na pagod. At sa oras na iyon, marami ang magsisimulang magsisi. May mga kababayan na nagtanong sa akin, paano kung bumili ako ng organic na mansanas? Buong puso kong sinasagot na kung 100% sigurado ka sa pinagmulan, maaari mo ring kainin ang balat. Ngunit sa totoo lang, hindi lahat ay may kakayahan at hindi laging kontrolado ang pinagmulan ng mansanas na binibili mo. Para sa mga matatanda, ang prinsipyo ng kaligtasan ay dapat unahin kaysa sa prinsipyo ng pagiging optimal. Ibig sabihin, mas mabuting itapon ang kaunting sustansya kaysa panatilihin ang kaunting panganib sa bato. Mga kaibigan, sa geriatrics, may isang napakahalagang prinsipyo na laging nasa isip ko. Huwag pilitin ang isang matandang organ na gawin ang hindi kinakailangan. Ang balat ng mansanas ay maaaring may magagandang sangkap, ngunit ang mga magagandang sangkap na iyon ay hindi sulit ipagpalit sa panganib ng pagtambak ng kemikal sa isang katawan na tumatanda na. Ang mga bitamina at antioxidants ay ganap na maaaring makuha mula sa ibang mas ligtas at mas madaling kontrolin na pinagmulan. Ang pagbabalat ng mansanas ay hindi pag-aaksaya. Ang pagbabalat ng mansanas sa edad na ito ay isang kilos ng pagmamahal sa bato. Ito ay tulad ng pagbagal, pagpili ng mas patag na daan, sa halip na piliting bumilis sa baku-bakong daan. Nagsabi ako minsan sa isang pasyenteng Ginoo na ang isang maliit na bagay tulad ng pagbabalat ng mansanas, kung regular na ginagawa, ay makakatulong sa kanyang bato na gumaan sa loob ng maraming taon. Malakas siyang tumango. Dahil sa edad na ito, wala nang mas gugustuhin ang sino man kundi ang gumaan ang pakiramdam, mabuhay ng payapa, at hindi pumunta sa ospital. Mga kaibigan, dito natin natapos ang 3 pinakamahalagang babala kapag kumakain ng mansanas pagkatapos ng 60. Huwag uminom ng juice, huwag kumain ng mansanas sa gabi, at huwag kumain ng buong balat ng walang pag-iisip. Sa pag-iwas lang sa 3 bagay na ito, malaki na ang mababawas sa pasanin ng inyong bato. Sa susunod na bahagi, sasagutin natin ang isang napaka-praktikal na tanong. Dapat bang tuluyang itigil ang pagkain ng mansanas? Ang sagot ay magpapagaan ng pakiramdam ng marami. Huwag kayong mag-alala, tama na ang ating mga hakbang. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang 3 babala, naniniwala akong marami sa inyo ang may tanong sa isip. Isang napakatunay at makatotohanang tanong. Mayroon pa ngang nag-iisip, kung gayon, mula ngayon, hindi na lang ako kakain ng mansanas para tapos na ang problema. Naiintindihan ko ang kaisipang iyan, dahil kapag natatakot kang magkamali, ang pinakasimpleng paraan ay iwasan na lang para panatag. Ngunit kung kailangan kong magsalita ng buong katapatan sa inyo sa bahaging ito, sasabihin kong hindi kailangan at hindi rin dapat tuluyang itigil ang pagkain ng mansanas. Hindi kasalanan ng mansanas. Ang problema, tulad ng paulit-ulit kong binabanggit mula sa simula, ay nasa paraan ng pagtrato natin dito sa isang katawan na tumatanda na. Sa loob ng mahigit 35 taon ng aking propesyon, marami akong nakasalamuhang pasyente na dahil sa labis na takot ay umiwas sa maraming bagay. Hindi kumakain ng prutas na ito, hindi nangangahas na hipuin ang pagkaing iyon. Sa simula, nakakaramdam sila ng kapayapaan, ngunit sa paglipas ng panahon, humihina ang katawan dahil sa kakulangan sa sustansya. Ang pag-iisip ay laging tense at nawawala ang lahat ng kagalakan sa pagkain. Hindi rin iyon ang tamang daan para sa pagtanda. Mga kaibigan, ang pag-aalaga sa kalusugan sa edad na ito ay hindi tungkol sa pagputol kundi sa pagsasaayos. Tulad ng pagtanda natin, ay hindi na tayo makatakbo ng mabilis tulad noong bata pa, ngunit makakapaglakad pa rin tayo. At mas mabuti pa nga ang paglalakad ng mabagal. Ganito rin sa mansanas. Hindi kailangang tanggalin, ilagay lang sa tamang lugar, sa tamang oras. Ang mansanas ay mayroon pa ring napakahalagang benepisyo. Mayroon itong fiber, bitamina, at mga compounds na nakakatulong sa pagtunaw at sirkulasyon. Kung alam mong kumain ng tama,
Ang mansanas ay hindi lamang hindi makakasama kundi magiging isang kaibigan sa iyong katawan. Ang mahalaga ay hindi natin gagamitin ang mansanas ng basta-basta na walang pinsala, kundi gagamitin ito ng may kaalaman at pagtitimpi. Nakakita ako minsan ng isang lola na pagkatapos marinig ang iba na nagsasabi na nakakasama sa bato ang mansanas, natakot siya at tuluyang iniwan ang mansanas at marami pang ibang prutas. Lumala ang kanyang pagkain, pumayat siya, madalas na nahihilo at pagod. Nang tanungin ko, nalaman kong umiiwas siya dahil sa takot. Dahan-dahan ko lang sinabi sa kanya na natural ang takot, ngunit kailangan nating matakot sa tamang lugar. Hindi sa pag-iwas lang ay lalakas ka na. Mga kaibigan, ang pinakamalaking pinsala ay hindi ang pagkain ng mansanas, kundi ang pagkain ng may pag-aalala. Kapag kumakain ka na puno ng takot ang isip, tumatagos din sa katawan ang tensyon. Hindi rin iyon maganda sa kalusugan. Sa halip, kailangan nating maintindihan ng malinaw upang makakain ng may kapayapaan ng isip. Kaya, kailan pa rin may lugar ang mansanas sa pagkain ng isang pagkatapos ng 6? Ang sagot ay kapag naiwasan mo na ang 3 maling bagay. Hindi umiinom ng juice, hindi kumakain sa gabi, hindi kumakain ng buong balat ng walang pag-iisip. Kapag nagawa ang 3 hindi na iyon, ang mansanas ay bumabalik sa tamang posisyon nito, isang magaan na prutas. Kung ginamit ng tama, ay kapaki-pakinabang pa rin. Maraming kababayan ang nagtanong sa akin, gaano karami ang sapat? Madalas kong sagutin ng napakasimple, mas kaunti kaysa dati, mas mabagal kaysa dati. Hindi kailangan ng buong malaking mansanas, sapat na ang kalahati. Hindi kailangang kumain araw-araw, ilang beses sa isang linggo ay sapat na, at higit sa lahat, pakinggan ang iyong katawan pagkatapos kumain. Kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam ka ng gaan, ginhawa at mas mahusay na pagtulog, iyan ay tamang senyales. Ngunit kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam ka ng kabusugan, pagod, itigil mo na, huwag pilitin. Mga kaibigan, ang pagtanda ay hindi nangangailangan ng perpekto. Ang pagtanda ay nangangailangan ng kakayahang umangkop at kabaitan sa sarili. Minsan kumakain ka ng mansanas, minsan hindi, minsan nararamdaman mong akma, minsan hindi masarap sa bibig, kaya huwag na lang. Huwag pilitin ang iyong sarili na sundin ang isang matigas na hulma. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang kalusugan sa pagtanda ay tulad ng pag-aalaga sa isang lumaking puno. Hindi kailangan ng maraming tubig tulad ng batang puno, kailangan lang diligan sa tamang oras, sa tamang dami. Kung ginamit ng tama, ang mansanas ay isang sapat na dami ng tubig. Ngunit kung diligan ng sabay-sabay sa maling oras, lulubog din ang ugat ng puno. Ang pinakagusto kong mangyari sa bahaging ito ay huwag kayong mahulog sa 2 labis. Una ay ang kapabayaan, pag-iisip na laging mabuti ang mansanas. Pangalawa ay ang takot, ganap na pagtigil sa pagkain ng mansanas. Parehong hindi kinakailangan. Ang daan sa gitna, ang siyang matatag na daan. Sa susunod na bahagi, ikukuwento ko sa inyo ang isang tunay na kuwento tungkol sa isang taong napakasigla dahil sa araw-araw na pagkain ng mansanas, ngunit halos nagbayad ng malaki dahil sa maling paraan ng pagkain. At ang taong iyon din ang nagbago at gumaan ang pakiramdam sa pamamagitan lang ng napakaliit na pagbabago. Ang kuwentong ito ay maaaring katulad ng sitwasyon ng marami sa inyo na nakikinig ngayon. Manatili lang kayo sa akin, hindi tayo nagmamadali. Natututo tayo kung paano alagaan ang bato at natututo din kung paano mamuhay ng mas magaan para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Mga kaibigan, sa bahaging ito, nais kong ikuwento sa inyo ang isang tunay na kuwento, hindi para takutin kayo, kundi para mas malinaw nating makita na ang isang maliit na ugali na inuulit-ulit araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan sa hinaharap. Naaalala ko pa ng malinaw ang Ginoong iyon. Siya ay higit 60 taong gulang, payat at mahinahon magsalita, na may napakasiglang mga mata. Lumapit siya sa akin hindi dahil sa matinding sakit,
kundi dahil sa isang napakamalabong pakiramdam. Mas pagod kaysa dati, medyo mabigat ang talukap ng mata sa umaga at bahagyang namamaga ang paa sa hapon. Sabi niya sa akin, "Napakalusog ng pamumuhay ko, Dok. Marahil dahil lang ito sa edad." Nang tanungin ko ng mas detalyado, nalaman kong siya ay isang taong napakadisiplina. Walang alak, walang sigarilyo, payat ang pagkain. Tuwing umaga ay umiinom ng apple juice at sa gabi ay kumakain ng prutas sa halip na kanin para mag-detox. Sinasabi niya ang mga bagay na iyon ng may pagmamalaki, na para bang ginawa niya ang lahat ng tama ayon sa libro. Mga kaibigan, noong panahong iyon, hindi ako nagmadaling sumalungat. Nakinig lang ako dahil naiintindihan ko na sa mga taong tulad niya, napakalaki ng paniniwala sa isang malusog na pamumuhay. Kung masyadong diretso ang sasabihin mo, mahihirapan silang tanggapin. Dahan-dahan ko lang siyang tinanong, "Gaano katagal mo na pinanatili ang ugali na iyan?" Sumagot siya, "Mahigit 3 taon na." 3 taon, mga kaibigan. 3 taon ng pag-inom ng apple juice tuwing umaga. 3 taon ng pagkain ng prutas sa gabi. Ang 3 taon na iyon ay hindi nagdulot ng anumang malinaw na sakit. Ngunit nang ipagawa ko ang mas detalyadong pagsusuri, ang resulta ay nagpagulat sa kanya. Bumaba ang function ng bato. May protina sa ihi kahit hindi niya nalalaman. Nang sabihin ko iyon, matagal siyang tumahimik, pagkatapos ay bumuntong hininga at ang kanyang boses ay naging garalgal. Akala ko ginagawa ko ang pinakamabuti para sa aking katawan. Ang pangungusap na iyon ay hindi ko malilimutan dahil pareho ito sa sinabi ng maraming iba pang matatanda na aking nakilala. Mga kaibigan, ang pinakamasakit ay hindi ang sakit, kundi ang pagsumikap mong mabuhay ng maayos ngunit hindi mo sinasadyang sinisira ang iyong sarili. Hindi siya nagkamali. Kulang lang siya sa isang bagay, ang pag-unawa na ang katawan pagkatapos ng 60 ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Sinabi ko sa kanya ng tuwiran ngunit dahan-dahan. Sinabi ko na hindi ang mansanas ang sumisira sa kanya, kundi ang paraan ng paggamit niya ng mansanas ay hindi na angkop sa kanyang bato ngayon. Sa simula, hindi siya gaanong naniwala. Paulit-ulit siyang nagtanong kung nakakasama nga ba ang fruit juice. Hindi ako nakipagtalo. Nagbigay lang ako ng isang napakasimpleng mungkahi, subukang magbago sa loob ng maikling panahon. Hindi ako nagreseta ng mamahaling gamot, hindi rin ako humingi ng komplikadong dieta. 3 bagay lang ang sinabi ko. Una, itigil ng tuluyan ang apple juice. Pangalawa, pagkatapos ng hapunan, ay huwag nang kumain ng prutas o anumang snack. Pangatlo, kung gusto pa ring kumain ng mansanas, kumain lang sa umaga ng kaunti at sa mas magaan na paraan. Nakinig siya, ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko iyon dahil kapag malalim na ang paniniwala, hindi madali ang pagbabago. Ngunit marahil dahil sa mga resulta ng pagsusuri ay talagang natakot siya kaya nagpasya siyang subukan. 1 buwan pagkatapos, bumalik siya. Hindi pa man ako tumitingin sa mga pagsusuri, nakita ko na ang pagbabago sa kanya. Hindi na gaanong maputla ang kanyang mukha at hindi na gaanong pagod ang kanyang mga mata. Sabi niya, mas malalim na raw ang kanyang tulog, mas magaan ang pakiramdam paggising sa umaga, at mas kaunti ang pamamaga ng kanyang mga paa kaysa dati. Nang suriin ko ulit ang mga resulta, ngumiti ako. Mas matatag na ang mga numero, hindi na lumalala tulad ng dati. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, na may emosyonal na tinig, sa pagbabago lang ng paraan ng pagkain. Nagbago talaga, Dok. Ngumiti lang ako ng bahagya, dahil para sa akin, hindi iyon mahika. Iyon ay ang natural na resulta kapag nabawasan ang pasanin ng bato. Mga kaibigan, ang kuwentong ito ay hindi isang pambihirang kaso. Marami na akong nakasalamuhang tulad nito. Hindi sila tamad, hindi sila pabaya. Sa katunayan, napakasipag nilang alagaan ang kanilang kalusugan. Ngunit dahil sa labis na paniniwala sa mga pangkalahatang payo, hindi nila inaayos ayon sa kondisyon ng kanilang katawan. Ang gusto kong matutunan ninyo sa kuwentong ito ay hindi ang matakot sa mansanas, kundi ang huwag masyadong maniwala na ang mabuti
para sa iba ay mabuti rin para sa iyo. Ang bawat katawan sa pagtanda ay may sariling limitasyon. Kapag nirerespeto mo ang limitasyong iyon, babalik ang katawan ng buong kabaitan. Naaalala ko pa rin ang kalmadong tingin niya nang umuwi siya pagkatapos ng follow-up visit. Hindi iyon ang tingin ng isang ganap na gumaling, kundi ang tingin ng isang taong mas nakaintindi na sa kanyang katawan at hindi na pinipilit na magpasan ng mga hindi kinakailangan. Mga kaibigan, ganoon din ang inyong bato. Hindi ito nangangailangan ng mga magagarang bagay. Kailangan lang nito ng mas banayad na pagtrato sa tamang oras. At minsan, sa pagbabago lang ng paraan ng pagkain ng mansanas, malaki na ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang isang mas angkop na paraan ng pagkain ng mansanas para sa mga pagkatapos ng 60 na parehong nagpapanatili ng benepisyo at nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali. Ang paraan na ito ay napakasimple, kayang gawin ng sinuman. Unti-unti lang kayo, malapit na tayo sa pinakamagaan na bahagi ng kwento. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang kwento sa nakaraang bahagi, sigurado akong marami ang bumuntong hininga at nag-iisip na, sana alam ko na ito noon pa, para iba na sana ang kinain ko. Ngunit huwag kayong malungkot sa pag-aalaga sa kalusugan. Hindi mahalaga kung maaga o huli mo nalaman, kundi kung handa kang magbago simula ngayon. At sa bahaging ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mas magaan na paraan ng pagkain ng mansanas, mas banayad sa bato, lalo na angkop para sa mga pagkatapos ng 60. Iyon ay ang steamed apple. Sa pagkarinig ng steamed apple, may mga siguradong iiling. Mansanas na niluto, ano pa ang sarap niyan? Ano pa ang sustansya niyan? Lubos kong naiintindihan ang reaksyong iyan. Dahil sa matagal na panahon, sanay tayo sa pag-iisip na ang prutas ay kailangang kainin ng sariwa para mapanatili ang bitamina. Ngunit mga kaibigan, iyan ay kaisipan ng isang batang katawan para sa katawan na matanda na, lalo na kapag mahina na ang bato. Ang pangunahing prioridad ay hindi na ang mapanatili ang lahat ng sustansya, kundi ang mabawasan ang pasanin sa katawan. Ang sariwang mansanas ay may malamig na katangian, minsan nga ay medyo malamig. Noong bata pa ang tiyan at bato, ang pagkain nito ay nakakapagpalamig at nakakapagdulot ng ginhawa. Ngunit pagdating ng matatandang edad, sa pagkain ng sariwang mansanas, marami ang nakakaramdam ng malamig na tiyan, kabag, hirap sa pagtunaw, o kahit pagod pagkatapos kumain. Hindi iyan dahil masama ang mansanas, kundi dahil hindi na kayang iproseso ng maayos ng katawan ang masyadong malamig at masyadong magaspang na pagkain. Kapag niluto ang mansanas sa steam, maraming bagay ang nagbabago para sa kapakinabangan ng mga matatanda. Una, nababawasan ang malamig na katangian ng mansanas, nagiging mainit at mas banayad sa tiyan. Ang matitigas na fiber ay lumalambot, na nakakatulong sa mas madaling pagtunaw. Nangangahulugan ito na hindi na kailangan ng bato na magtrabaho ng labis upang iproseso ang mahihirap, tunawing sangkap tulad ng kapag kumakain ng sariwang mansanas. Madalas kong inihahalin tulad ito para mas madaling maintindihan. Ang katawan ng matanda ay tulad ng isang kusina na matagal nang ginagamit. Kung puro matigas, sariwa at mahirap lutuin ang ilalagay mo, kailangan ng kusina na magtrabaho ng matagal at mangailangan ng maraming pagsisikap. Ngunit kung lalamunin mo muna ang mga sangkap, ang kusina ay kailangan lang magtrabaho ng magaan. Ang steamed apple ay ang paraan ng pagpapalambot muna para sa katawan. Isa pang napakahalagang punto ay ang pectin sa mansanas. Kapag niluto ang mansanas, mas madaling maabsorb ang pectin. Ang sangkap na ito ay may kakayahang ikabit ang mga dumi sa bituka at sa dugo, na nakakatulong sa paglilinis ng dugo bago ito dumaan sa bato. Sa madaling salita, ang steamed apple ay nakakatulong na mabawasan ang mabigat na trabaho ng bato, sa halip na pilitin ang bato na magtrabaho ng husto tulad ng kapag pinoproseso ang sariwang mansanas o apple juice. Nagturo ako ng paraan na ito sa marami,
Sa simula, lahat sila ay nagdududa, ngunit pagkatapos lang ng maikling panahon, bumalik sila at sinabi sa akin na ang pagkain ng steamed apple ay hindi nagdudulot ng malamig na tiyan, hindi nagdudulot ng kabag, mas mahimbing ang tulog, at higit sa lahat, nakakaramdam sila ng gaan ng pakiramdam. Ang mga pagbabago na iyon ay hindi maingay, hindi kapansin-pansin, ngunit totoo. May mga kababayan na nagtanong sa akin kung nawawala ba ang lahat ng bitamina sa steamed apple. Madalas kong sinasagot ng totoo, oo, nawawala ang isang bahagi, ngunit sa kapalit ay mas mahusay ang pag-absorb ng katawan. Para sa mga matatanda, mas mahalaga ang ma-absorb kaysa sa mapanatili ang lahat ng sustansya sa papel. Ang pagkain ng isang bagay na napakabuti, ngunit hindi kayang iproseso ng maayos ng katawan ay walang silbi. Mga kaibigan, ang pilosopiya ng pag-aalaga sa kalusugan sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagkain ng malalakas na pagkain, kundi sa pagkain ng mga banayad na pagkain, banayad sa tiyan, banayad sa atay, at lalo na banayad sa bato. Ang steamed apple ay isang napakalinaw na halimbawa ng pilosopiyang iyon. Naaalala ko pa ang isang lola na nagsabi sa akin, "Noon, akala ko sinisira ko ang prutas kapag niluluto ko. Ngayon ko lang naintindihan na ginagawa ko pala itong mas akma sa akin." Ang pangungusap na iyon ay napakasimple, ngunit napakatotoo. Mga kaibigan, sa edad na ito, hindi na natin kailangan panghabulin ang mga komplikado at mamahaling pamamaraan. Minsan, ang isang napakaliit na pagbabago sa paraan ng pagluluto ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa kalusugan. Ang steamed apple ay hindi isang uso na pagkain, ngunit ito ay isang pagkain na nag-iisip para sa bato. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang steamed apple ng sunod-sunod. Napakasimple, kayang gawin ng sinuman sa bahay. Ibabahagi ko rin kung ano ang dapat ipares sa steamed apple para masuportahan ang bato nang hindi nagiging overload. Unti-unti lang kayo, gagaan na ang kuwento simula rito. Mga kaibigan, sa bahaging ito, naiintindihan na natin kung bakit mas banayad ang steamed apple sa bato. Ngunit hindi sapat ang pag-unawa lang. Ang mahalaga ay kung paano gawin ito ng tama, upang kapag kinain mo, gumaan ang pakiramdam ng katawan, at gumaan ang trabaho ng bato, at hindi lang basta ginawa nang may pag-aalala kung tama ba ang ginawa mo. Sasabihin ko muna ang isang bagay para panatag kayo. Napakasimple lang ng paggawa ng steamed apple, hindi komplikado, hindi mahal, at hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kagamitan. Ang pinakamahalaga ay gawin ito ng dahan-dahan, walang pagmamadali tulad ng pag-aalaga sa sarili. Una ay ang pagpili ng mansanas. Hindi mo kailangan maghanap ng napakalaki o napakagandang mansanas para sa mga matatanda. Sapat na ang mansanas na katamtaman lang ang laki at matigas. Kung may pagkakataon kang makabili ng mansanas na organiko, mas mabuti. Kung hindi, piliin lang ang sariwa, walang sugat. Pagdating sa bahay, ang una kong payo ay balatan. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang pagbabalat sa edad na ito ay hindi pag-aaksaya, kundi pag-iisip para sa bato. Pagkatapos balatan, hiwain ang mansanas sa mga piraso na madaling kainin. Hindi kailangan masyadong maliit o masyadong malaki. Hiwain sa paraan na kapag niluto sa steam, madali itong makakain nang hindi na kailangang ngumuya ng husto. Para sa mga mahina ang ngipin, mas maginhawa kung mas manipis ang hiwa. Susunod ay ang pag-steam ng mansanas. Ilagay ang tubig sa palayok, pakuluan. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang mansanas sa steamer, takpan, at i-steam sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Hindi kailangan masyadong tumpak ang pagbabantay. Kapag lumambot na ang mansanas, madaling tusukin ng chopstick, sapat na iyon. Ang mansanas sa oras na ito ay magkakaroon ng napakagaan na amoy, hindi matapang, hindi maasim. Maraming kababayan ang nagtanong sa akin kung kailangan bang lagyan ng asukal. Buong linaw kong sasagutin na hindi kailangan. May natural na tamis na ang mansanas. Ang pagdaragdag ng asukal ay magdaragdag lang ng pasanin sa katawan, lalo na sa bato at blood sugar.
Ginagawa natin ang pagkain para makapagpahinga ang bato, hindi para magdagdag ng trabaho sa bato. Ngayon ay ang ikalawang mahalagang bahagi, ang cinnamon. Kailangan mo lang ng napakaliit na dami ng cinnamon powder. Talagang napakaliit. Iwisik ng bahagya sa nilutong mansanas pagkatapos i-steam o bago i-steam, parehong pwede. Ang cinnamon ay may mainit na katangian na nakakatulong na painitin ang tiyan at suportahan ang sirkulasyon kapag pinagsama sa mansanas na nilambot na. Ang pinagsamang ito ay nagiging napakagaan sa katawan ng matatanda. Tandaan, huwag gumamit ng maraming cinnamon. Ang marami ay hindi mabuti. Sapat na ang kaunting cinnamon para magbigay ng init. Ang labis ay magpapainit sa katawan, magpapabilis ng tibok ng puso, walang kapakinabangan. Sa edad na ito, lahat ay dapat katamtaman. Panghuli ay ang walnuts. Maaari kang gumamit ng 1 o 2 piraso ng walnuts, balatan ang matigas na balat, kunin lang ang loob. Hindi kailangan i-roast o timplahan. Ang walnuts ay may magandang fats na nakakatulong sa pagpapalusog ng maliliit na daluyan ng dugo, kasama na ang mga daluyan ng dugo sa bato. Ngunit tulad ng cinnamon, ang walnuts ay dapat gamitin ng kaunti. Ang labis ay mahirap tunawin at magiging pasanin pa. Napakahalaga rin ng paraan ng pagkain. Madalas kong ipinapayo sa mga kababayan na kumain ng steamed apple sa umaga. Pagkatapos uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig, ang pag-inom ng maligamgam na tubig muna ay nakakatulong na gisingin ng dahan-dahan ang tiyan at bato. Pagkatapos ay kumain ng steamed apple na may cinnamon, ngumunguya ng dahan-dahan, walang pagmamadali, kumakain ng kalmado. Hindi kumakain ng may pag-aalala. May mga kababayan na nagsabi sa akin na kapag kumakain sila ng steamed apple na may cinnamon, nararamdaman nilang umiinit ang kanilang tiyan, gumaan ang pakiramdam, at mas malinaw ang pag-iisip. Hindi iyon imahinasyon. Iyan ay senyales na ang katawan ay tumatanggap ng pagkain ng dahan-dahan, ng walang shock, ng walang overload. Gusto ko ring bigyang diin muli ang isang napakahalagang bagay. Hindi kailangan kumain araw-araw. Para sa mga nagsisimula, sapat na ang 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Kumain ng kaunti ngunit regular. Mas mabuti kaysa kumain ng marami at pagkatapos ay itigil. Sapat na ang kalahating mansanas bawat pagkain. Huwag dahil nagmamadali ay dadagdagan ang dami. Mas gusto ng bato ang regularidad kaysa sa labis na dami. Mga kaibigan, marami ang nag-iisip na ang pag-aalaga sa kalusugan ay kailangan ng malalaking bagay na nangangailangan ng maraming pagsisikap. Ngunit sa totoo lang, para sa mga matatanda, ang pag-aalaga sa kalusugan ay nasa mga napakaliit na detalye. Ang 1 mansanas na niluto sa steam, binalatan, kinain sa tamang oras, sa tamang paraan, ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkakaiba kaysa sa mga mamahaling bagay na hindi kayang i-absorb ng katawan. Nakita ko na ang maraming kababayan na sa simula ay nagdududa pa, ngunit pagkatapos ng ilang linggong paggamit, bumalik sila at sinabing, wala akong nararamdamang anumang nakakatakot, nakakaramdam lang ako ng gaan ng pakiramdam at mas komportable sa pagkain. At para sa akin, tagumpay na iyon. Dahil ang ating layunin ay hindi ang makapagpagaling ng sakit ng mahimalang, kundi ang tulungan ang katawan na mamuhay ng mas madali araw-araw. Sa susunod na bahagi, malilinaw ko kung sino ang dapat gumamit ng paraang ito at sino ang kailangang mag-ingat para hindi ninyo magamit ng basta-basta. Iba-iba ang bawat tao. Sa pagkaalam sa sarili at paggawa, mas matatag ito. Huwag kayong mag-alala, nasa tamang direksyon na tayo. Mga kaibigan, sa puntong ito, nais kong huminto tayo sandali, hindi para bumalik sa dati, kundi para makapagpatuloy ng tama at mas ligtas. Dahil sa pag-aalaga sa kalusugan ng matatanda, may isang bagay na laging kong inuulit sa aking mga pasyente. Walang paraan na mabuti para sa lahat. Kung basta mo lang ginamit, ang mabuti ay maaaring maging masama. Ang steamed apple na may cinnamon na ibinahagi ko kanina ay isang banayad, magaan na paraan ng pagkain na angkop sa maraming tao pagkatapos ng 60, ngunit ang pagiging angkop sa marami
ay hindi nangangahulugang angkop sa lahat. Kaya, sa bahaging ito, nais kong ipaliwanag ng malinaw at dahan-dahan upang malaman ninyo kung sino ang dapat gumamit nito at sino ang kailangang mag-ingat upang maiwasan ang sitwasyon na maganda ang narinig, kaya ginaya agad ng hindi nakikinig sa sariling katawan. Una, ang mga kababayan na lubos na angkop na gumamit ng paraan ng pagkain ng steamed apple na ito ay karaniwang may mga sumusunod na katangian. Sila ay mga pagkatapos ng 60 taong gulang na madalas nakakaramdam ng bigat, madaling mapagod, at madalas nakakaramdam ng malamig na tiyan at kabag sa pagkain ng sariwang mansanas. Ang mga hindi malalim ang tulog, madalas nagigising sa gitna ng gabi, at paggising sa umaga ay pagod kahit hindi gumawa ng mabigat sa gabi. Ang mga may bahagyang senyales ng mahinang bato tulad ng mabula na ihi, bahagyang pamamaga ng mga paa sa hapon, ngunit wala pa sa malubhang yugto. Marami akong nakasalamuhang kababayan sa grupong ito na nang lumipat mula sa sariwang mansanas at apple juice patungong steamed apple. Pagkatapos lang ng ilang linggo, nakita na nila ang pagkakaiba. Hindi sila agad gumaling, kundi mas gumaan ang pakiramdam ng katawan, mas mahusay ang pagtulog, at mas magaan ang pag-iisip. Para sa mga matatanda, napakahalaga ng mga pagbabagong iyon dahil nagpapakita ito na nababawasan ang pasanin ng katawan. Ang mga kababayan na may banayad hanggang katamtamang diabetes, kung nakakaramdam sila ng pagbabago sa blood sugar sa pagkain ng sariwang mansanas, ang steamed apple, kinakain ng kaunti, sa tamang oras sa umaga, ay karaniwang mas madaling kontrolin. Ang dahilan ay ang mansanas ay lumambot na, mas mabagal ang absorption, hindi nagdudulot ng shock sa katawan. Gayunpaman, binibigyang diin ko na ang dami ay dapat pa ring kaunti, kalahating mansanas lang bawat pagkain at hindi araw-araw. Sa kabilang banda, may mga kaso kung saan kailangan ng mas matinding pag-iingat o hindi nga dapat basta-basta gamitin ng walang masusing pagsubaybay. Halimbawa, ang mga kababayan na nasuri na may malubhang yugto ng kidney failure, matinding pamamaga, kapansin-pansing kaunting ihi, o kasalukuyang sumasailalim sa dialysis. Sa mga kasong ito, anumang pagbabago sa pagkain, kahit na ang steamed apple, ay kailangan ng masusing pagkonsidera. Pinakamabuti ay kumonsulta muna sa kanilang direktang doktor. May isang kababayan na nagtanong sa akin, "Dok, nakita kong napakabuti ng steamed apple kaya kumain ako araw-araw para mabilis gumaling." Napakatotoo ng tanong na ito, ngunit napakadelikado rin kung susundin. Sa mahinang bato, ang pagkain ng mas marami ay hindi kailanman mas mabuti. Mas gusto ng bato ng matatanda ang regularidad at katamtaman kaysa sa labis na dami. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay sapat na ang pagkain ng kaunti, ngunit regular ay mas mabuti kaysa kumain ng marami sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay itigil. Isa pang grupo na kailangan ding pansinin ay ang mga kababayan na may napakahinang digestive system na madaling makaramdam ng kabag at pamamaga ng tiyan sa anumang kinain. Para sa grupong ito, kahit na niluto na sa steam ang mansanas, dapat pa ring simulan ng napakaliit na dami, ilang piraso lang, at pagkatapos ay obserbahan ang reaksyon ng katawan. Kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam ng init sa tiyan, ginhawa, at hindi matagal ang pagkadiskomportable, doon lang unti-unting dagdagan. Ngunit kung nakakaramdam ng kabag, bigat sa tiyan, itigil na, huwag pilitin. Mga kaibigan, napakatapat ng katawan ng matanda. Hindi ito nagsisinungaling sa iyo, nagpapadala ito ng malinaw na senyales. Kung handa ka lang makinig, kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam ka ng gaan, ginhawa, mas mahimbing ang tulog, iyan ay mabuting senyales. Sa kabilang banda, kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam ka ng pagod, hirap matulog, mabilis ang tibok ng puso, iyan ay paalala na hindi pa handa ang katawan. Isa pang pagkakamali na nakikita kong madalas gawin ng marami ay ang pagmamadali. Narinig na mabuti ang steamed apple para sa bato, gusto agad gumawa ng marami, kumain ng madalas. Ngunit mga kaibigan, ayaw ng mahinang bato ng pagmamadali, mas gusto nito ang banayad na pagtrato
dahan-dahan, tulad ng isang matanda na mabagal maglakad. Hindi mo sila pwedeng piliting bumilis. Kailangan mong sumabay sa kanilang bilis. Gusto ko ring magdagdag ng isang napakahalagang bagay. Ang steamed apple ay hindi gamot sa bato. Ito ay bahagi lang ng isang mas magaan na pamumuhay, mas banayad na pagkain. Kung nagpupuyat ka pa rin, kumakain ng maalat sa gabi, at umiinom ng kaunting tubig, walang pagkain na makakatulong sa bato ng pangmatagalan. Ang steamed apple ay magiging epektibo lang kung ito ay bahagi ng isang pamumuhay na nag-iisip para sa katawan. Mga kaibigan, hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito para matakot kayo o mag-alinlangan pa, kundi para makapagpatuloy ng matatag. Sa edad na ito, bawat pagbabago, gaano man kaliit, ay kailangan nakabatay sa kaligtasan. Huwag dahil lang akma sa iba, ay gagayahin mo na ng buo. Iba-iba ang bawat tao, iba-iba ang antas ng pagtanda. Kung nag-aalala ka pa, hindi sigurado kung akma ba sa iyo, gawin lang ang isang napakasimpleng paraan. Magsimula ng napakaliit, napakadahan-dahan, at obserbahan ang iyong sarili. Sasagutin ka ng iyong katawan ng mas malinaw kaysa sa anumang advertisement o sabi-sabi. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakaikling plano. Ilang araw lang para makapagpahinga ng totoo ang bato at para masubok mo mismo kung ano ang reaksyon ng katawan. Hindi kailangan ng pangmatagalang pangako, bigyan lang ng maliit na pagkakataon ang katawan. Unti-unti lang kayo, malapit na tayo sa mahalagang bahagi. Mga kaibigan, ngayong malinaw na ang lahat kung paano kumain ng mansanas, sino ang angkop, at sino ang kailangang mag-ingat, ang susunod na tanong ay natural na magiging saan magsisimula at paano magsisimula upang hindi malito o mawalan ng pag-asa. Dahil alam ko na, sa mga matatanda, ang pinakamahirap ay hindi ang pag-unawa, kundi ang pagpapanatili. Kung masyadong mahaba at komplikado ang plano, madaling iwanan sa gitna. Kaya, sa aking aktwal na propesyon, madalas hindi ko pinapayuhan ang mga pasyente na magbago ng labis ng sabay-sabay. Iminumungkahi ko lang na subukan nila ang isang napakaikling plano, 3 araw lang, ngunit sapat upang tumugon ang katawan at upang kayo mismo ang makaramdam ng pagkakaiba. Ang 3 araw na ito ay hindi para gamutin ang sakit, kundi para makahinga ng kaunti ang bato pagkatapos ng maraming taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Unang araw, araw ng pagbawas ng pasanin sa bato. Sa unang araw na ito, ang tanging layunin ay bawasan ang trabaho ng bato, hindi ang magbigay ng sustansya. 3 simpleng bagay lang ang kailangan ninyong gawin. Una, itigil ng tuluyan ang fruit juice, lalo na ang apple juice. Kung mayroon pa sa refrigerator, itapon mo na o ibigay sa mga anak at apo. Pangalawa, pagkatapos ng hapunan, ay huwag nang kumain ng prutas o anumang snack, uminom lang ng maligamgam na tubig kung nauuhaw. Pangatlo, subukang matulog ng mas maaga kaysa sa karaniwan kahit 10 o 20 minuto lang. Maraming kababayan ang nagsabi sa akin na sa unang gabi pa lang, mas malalim na ang kanilang tulog, mas kaunti ang paggising. Hindi iyan nagkataon lang. Kapag hindi na kailangan ng bato na magsala ng karagdagang asukal at labis na sangkap sa gabi, natural na humihimbing ang katawan. Ikalawang araw, araw ng magaan na nutrisyon. Pagdating ng ikalawang araw, magsisimula na tayong magbigay ng sustansya, ngunit sa banayad na paraan. Sa umaga paggising, uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig, pagkatapos ay kumain ng steamed apple na may cinnamon, halos kalahating mansanas tulad ng itinuro ko. Kumain ng dahan-dahan, ngumunguya ng mabuti, walang pagmamadali. Pagkatapos kumain, hindi kailangan na makaramdam ng kabusugan, sapat na ang makaramdam ng init sa tiyan at ginhawa. Sa araw na ito, kumakain pa rin kayo ng normal, tulad ng dati, hindi kailangan mag-fasting o magbago ng labis. Isang bagay lang ang tandaan. Sa gabi, kumain ng mas kaunti ang asin, huwag maalat. Ang maraming asin sa gabi ay magpapahirap sa bato sa pagtatrabaho sa gabi na salungat sa ating layunin. Ikatlong araw, araw ng pakikinig
sa katawan. Napakalaking bahagi ang ikatlong araw, ngunit hindi dahil sa kailangan pang gumawa ng bagong bagay, kundi dahil sa pagmamasid. Sa umaga kapag umiihi, pansinin ang ihi. Kung mas kaunti ang bula, mas malinaw ang kulay, iyan ay mabuting senyales. Sa araw, pansinin kung mas gumaan ang pakiramdam, kung mas kaunti ang kabigatan ng mga paa, kung mas malinaw ang pag-iisip. Maraming matatanda na nang makarating sa ikatlong araw ay nagsabi sa akin na wala silang nakitang anumang nakakatakot, ngunit nakakaramdam sila ng kapansin-pansing ginhawa. At ang mismong pakiramdam ng ginhawa na iyon ang nagbibigay sa kanila ng motibasyon upang magpatuloy. Mga kaibigan, ang 3 araw na plano na ito ay hindi panghabambuhay na pangako. Isa lang itong maliit na pagsubok upang mas magkaintindihan kayo at ang inyong katawan. Kung pagkatapos ng 3 araw ay nakita mong akma, magpatuloy ka sa pagpapanatili sa magaan na ritmo, ilang beses sa isang linggo. Kung hindi pa akma, itigil mo na, walang mali doon. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay ang pag-aalaga sa bato ay hindi pagpilit sa katawan, kundi ang pakikinig dito. Kapag nabawasan mo ang pasanin, mag-aayos ang katawan sa abot ng kanyang makakaya. Hindi kailangan ng mahiwagang gamot, hindi kailangan ng komplikado. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga karaniwang pagkakamali kapag gumagamit ng steamed apple upang maiwasan ninyong magawa ang tama ngunit sa maling paraan. Kalmado lang kayo, napakatatag na ang ating mga hakbang. Mga kaibigan, sa puntong ito, marami na ang nakakaramdam ng kapayapaan ng isip. Mayroong tiyak na paraan ng pagkain, mayroong malinaw na plano, mayroong feedback mula sa katawan. Ngunit sa yugtong ito mismo, madalas lumitaw ang isang napakapamilyar na bagay. Iyon ay ang paggawa ng mali dahil sa labis na pagmamadali o hindi sapat na pag-unawa. Marami na akong nakasalamuhang kaso na nakakalungkot, hindi dahil mali ang pamamaraan kundi dahil mali ang paggamit. Ang unang pagkakamali na madalas kong makita ay ang pagkain ng labis na may kaisipang mabuti kaya kumain ng marami para mabilis gumaling. Mga kaibigan, iyan ay isang napakanatural na reaksyon. Kapag nakaramdam ka ng gaan, mas mahimbing ang tulog, marami ang nag-iisip na sa pagtaas ng dami ay mas mabilis na lalakas ang bato. Ngunit sa tumatandang bato, ang kaisipang ito ay kabaligtaran ang epekto. Ang bato ng matatanda ay tulad ng isang makina na matagal nang ginagamit. Hindi ito nangangailangan ng mas maraming gasolina, kundi kailangan ng tamang gasolina at sapat lang. Ang pagkain ng buong mansanas, pagkain araw-araw, ng mas maraming cinnamon, mas maraming walnuts. Lahat ng mga dagdag na iyon ay maaaring maging pasanin ang mabuting bagay. Laging kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na kalahating mansanas ang ligtas na limitasyon at 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay sapat na. Ang pagkain ng kaunti, ngunit regular ang paraan ng pangmatagalang pag-aalaga sa bato. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagkain ng steamed apple, ngunit sa maling oras. May mga kababayan na nag-steam ng mansanas ng tama, ngunit kinakain ito sa hapon o gabi dahil sa pag-iisip na niluto na ang mansanas kaya ayos lang. Sa totoo lang, kahit na niluto na sa steam, prutas pa rin ang mansanas. Sa gabi, kailangan ng katawan na magpahinga, kailangan ng bato na magpahinga. Kung kakainin mo ito ng gabi na, lalo na pagkatapos ng 6 p.m., mayroon pa ring panganib na maapektuhan ang pagtulog at mapilitan ang bato na magtrabaho ng dagdag. Ang pinakaangkop na oras ay pa rin ang umaga kapag nagsisimula ang katawan ng bagong araw. Ang ikatlong pagkakamali ay ang sabay na pagkain ng steamed apple habang pinapanatili pa rin ang iba pang masasamang gawi. May mga taong napakasipag kumain ng steamed apple, ngunit sa gabi ay kumakain pa rin ng maalat, nagpupuyat pa rin, at umiinom ng napakakaunting tubig. Mga kaibigan, ang isang pagkain, gaano man kabait, ay hindi makapagliligtas sa bato kung ang iba pang pasanin ay nananatili pa rin. Ang steamed apple ay magiging epektibo lang kung ito ay bahagi ng isang mas magaan na pamumuhay. Mas maaga matulog, mas kaunti ang asin sa pagkain,
mas regular ang pag-inom ng tubig. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang hindi pakikinig sa reaksyon ng katawan. May mga kababayan na pagkatapos kumain ng steamed apple ay nakakaramdam ng bahagyang kabusugan, hindi mas mahimbing ang tulog kaysa dati, ngunit pinipilit pa rin kumain dahil sa pag-iisip na kailangan masanay. Sa mga matatanda, hindi dapat ang kaisipang iyon. Hindi kailangan ng katawan na masanay. Kailangan ng katawan na respetuhin ang mga senyales nito. Kung nakakaramdam ka ng hindi akma, bawasan mo ang dami, gawing mas malayo ang pagitan ng pagkain o pansamantalang itigil. Walang pamamaraan na sulit ipagpalit sa matagal na pagkadiskomportable. Ang ikalimang pagkakamali ay ang pakikinig sa sabi-sabi at pagbabago ng kung ano-ano. May mga nagdaragdag ng pulot, asukal, at iba pang bagay na may kaisipang para mas masarap, mas masustansya, ngunit habang dinaragdagan, mas lalo lang napipilitan ang bato na magproseso. Ang recipe ng steamed apple na may cinnamon at walnuts ay sapat na. Ang pagiging simple ang lakas nito. Sa edad na ito, mas mabuti ang kaunti, ngunit dekalidad, kaysa sa marami, ngunit walang silbi. Mga kaibigan, hindi ko sinasabi ang mga pagkakamaling ito para matakot kayo o mag-alinlangan pa, kundi para maiwasan ninyong matapakan ang mga pinagdaanan na ng mga nauna sa inyo. Hindi kailangan ng pagtanda na masyadong magkamali. Bawat pagkakamali ay may katumbas na presyo sa katawan. Ang pinakagusto kong mangyari ay tandaan ninyo ang isang napakasimpleng bagay. Gusto ng bato ang regularidad, ayaw ng bigla ang dami. Tratuhin natin ang bato tulad ng pagtrato natin sa isang matanda sa bahay. Huwag pilitin, huwag pahirapan, huwag basta-basta mag-eksperimento, sapat na ang regular at banayad. Sa huling bahagi, magbibigay ako ng isang huling mensahe, hindi para magturo kundi bilang isang personal na pahayag ng isang taong nakasama na ang maraming pasyente sa paglalakbay na ito. Iyan ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong manatili sa inyo pagkatapos marinig ang kwento ngayon. Manatili lang kayo sa akin ng kaunti pa, mga kaibigan. Sa puntong ito, kung kayo ay nakaupo pa rin dito, nakikinig pa rin sa akin, naniniwala ako na kayo ay talagang interesado sa inyong sariling kalusugan. At iyan sa edad na ito ay napakahalaga dahil marami na ang sanay na mamuhay para sa mga anak, para sa pamilya, para sa responsibilidad na nakakalimutan na ang kanilang sarili, ay kailangan din ng pag-aalaga, kailangan din ng pakikinig. Sa loob ng mahigit 35 taon ng aking propesyon, marami akong nakasalamuhang matatandang pasyente. May mga lumalapit sa akin na may pag-aalala, may mga may pagsisisi, may mga may kawalan ng pag-asa. Ngunit ang karaniwan na nakikita ko sa halos lahat sa kanila ay walang sinuman ang sadyang sumisira sa kanilang katawan. Ginagawa lang nila ang pinaniniwalaan nilang mabuti, tama, at narinig nila mula sa iba. At minsan, ang mga bagay na tila mabuti ay hindi na akma kapag dumaan na ang katawan sa napakahabang paglalakbay. Ang kwento tungkol sa mansanas ngayon, kung titingnan ng malalim, ay hindi lang kwento tungkol sa isang uri ng prutas. Ito ay kwento tungkol sa kung paano natin tinatrato ang ating katawan kapag tumanda na tayo. Kung paano kumain, kailan kumain, at sa anong kaisipan kumain. Lahat iyan ay maliliit na pagpipilian. Ngunit sa pag-uulit-ulit araw-araw, lumilikha ito ng kalusugan o sakit ng hindi namamalayan. Umaasa ako na pagkatapos marinig ang buong paglalakbay na ito, hindi na ninyo titingnan ang mansanas ng may takot o pagdududa, kundi titingnan ninyo ito ng may kaalaman at pagtitimpi. Alam kung kailan dapat kumain, kailan dapat iwasan. Alam na ang inyong bato ngayon ay hindi nangangailangan ng malalakas na bagay, kundi nangangailangan ng banayad at tamang ritmo. Alam na ang pagbabalat ng mansanas, pag-steam ng mansanas, pagbawas ng dami ay hindi pagkawala, kundi isang napakamaingat na paraan ng pagmamahal sa katawan. Mga kaibigan, ang paggamot sa bato ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang araw o dalawa. Ito ay isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng pasensya, regularidad at kabaitan sa sarili.
Hindi kailangan ng komplikado, hindi kailangan ng paghahabol sa uso, hindi kailangan sisihin ang sarili sa mga nakaraang pagkakamali. Sapat na ang mula ngayon ay mas banayad ka sa iyong katawan, mas nakakaintindi ka rito. Kung minsan ay makalimutan mo ang mga bagay na ibinahagi ko ngayon, ayos lang. Tandaan lang ang isang simpleng bagay, ang katawan ng matanda ay hindi kailangan pilitin kundi kailangan pakinggan. Kapag nakikinig ka, sasabihin sa iyo ng katawan kung ano ang akma. Umaasa ako na bawat umaga, kapag hawak mo ang isang piraso ng mansanas, ngingiti ka at malalaman mong kumakain ka, hindi lang para mabusog, kundi para mamuhay, ng magaan, payapa, at mas matagal kasama ang mga anak at apo. At kung ang mga ibinahagi ko ngayon ay nakatulong sa inyo na makapagbago kahit isang maliit na ugali, para sa akin ay napakahalaga na iyon. Mga kaibigan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Dr. Renato Bagani at i-activate ang notification bell upang laging makasama ang channel sa inyong paglalakbay tungo sa masaya, malusog at mahabang buhay kasama ang mahal sa buhay. Laging nandito ako bilang isang matagal ng doktor, isang kapitbahay, isang taong nakasama na ang maraming kababayan sa paglalakbay na ito ng pag-aalaga sa kalusugan sa pagtanda. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Nais ko sa inyong lahat ang kapayapaan, magaan na pakiramdam, at katatagan sa mga darating na taon.